Hello mga kasari! Ayan, nandito na ulit ang inyong tinderang taga Batangas at para maiba naman ang view ng video ko ay dumayo ako din sa tindahan ng kaibigan ko para mag-vlog lang. Ayan, actually galing na ako dito kahapon. Kumuha ako ng itlog. Ngayon naman kukunin ko yung pinasabay ko din na frozen foods na pinabili sa kanya. Kasi marami siyang kakilala ng mga suppliers sa bayan. Doon kasi siya nagtatrabaho sa tindahan ng mga frozen foods doon sa bayan. Kaya halos karamihan ng mga suppliers sa palengke kilala niya. Kaya mas mura kung makikisabay ka sa kanya ng pagbili. So, itong tindahan niya ay bago pa lang mga kasari. Siguro mga wala pang 2 months yan. Nung mag-start pa lang siya magtindahan, sa akin siya lagi nagtatanong kung saan mura mamili, kung ano mga dapat bilhin. At dahil lagi din naman siya nakatambay sa tindahan ko, alam niya na rin yung mga magagandang organizer sa tindahan. So, tumitingin-tingin na siya sa tindahan ko. Yan, dahil humihingi siya ng payo sa akin, so pinayuhan ko siya na kung mag-start siya ng pagtitindahan, ang una niyang bilhin sa puhunan niya yung mga basic lang muna. Ayun muna ang bilhin niya, katulad ng mga sabon, dilat at mga biskwit. Dahil magkakaiba nga kami ng location, ako nandito sa looban, siya naman ay nasa highway. Malamang magkaiba din yung magiging malakas na paninda sa amin. Mas malakas sa kanya yung mga sigarilyo, alak at mga soft drinks, yung sa pet bottle, so wala siyang ditansan. Meron din siya mga patimplang kape, paluto ng pansit canton. Yan naman yung wala dito sa tindahan ko, yung pagtimpla at paluto. Kasi malapit naman ako dun sa mga bahay ng mga customer ko. Siya naman, ang target niya o yung mga customer niya, yung mga dumadaan. Doon sa highway, mga nakamotor, ayan yung mga nakatruck. Kung pwede kayo ma-interview, magkano po yung puhunan niyo dito lahat-lahat? 30. 30 kasama na po yung pagpapagawa niyong Hindi, tindahan. 50 nasa 50 kasama po itong mga truck. 50 pa. Hindi pa to kasama. Kasama to na order. Sa TikTok. Ang dami niyong lagayan. Ano din ako? Located ang pwesto ng tindahan niya malapit sa highway. May katabi siyang terminal ng tricycle at kapitbahay niya yung dalawang gawaan ng aluminum doors and windows. So, maraming manggagawa doon. Malapit-lapit din siya sa sa school ng elementary, kaya sabi ko magbenta rin siya ng mga pambata. Mga magta-tricycle lang po. Dati siya may lutong ulam dito, kaso hindi niya na yan. Pero ito paluto ng magta-tricycle driver. Kasi katabi niya yung terminal ng tricycle dito. Papakita ko sa inyo. Payo ko sa kanya at payo ko din sa mga magsisimula ng pagsasari-sari store. Kung gusto niyo tumagal at mapalago ang inyong puhunan, ayan, mas maganda na humanap kayo ng magandang pwesto. Dito? 1,000. 1,000? Wow! Sulit! Mura na. 1,000 pagkakilala. Ilan? 1,000 pagkakilala. Ayan, sabi ko sa kanya, order ka sa grocery. Hindi ka nag-install ng grocery app? Hindi ka nag-install ng grocery app? Nag-install na ako, kahirap naman. Paano ba natin malalaman na maganda yung pwesto? Siyempre, dapat matao ito at maraming dumadaan. Ito yung egg, 210. Mahal ang egg ngayon. Kanong benta mo ng Red Horse? 115? Malamig? 120 na? Pinasa mo na. Ako na lang. Ay, sabi sa'yo, 125 nga sa akin eh. Yung may pamerienda pa ang tinderang vlogger ng Batangas. Naks! Pero alam nyo ba na kahit maraming dumadaan na hindi pa rin kasiguraduhan na magiging customer mo sila? Kaya kailangan kung nakapag-umpisa ka na ng pagtitindahan mo, ang isipin mo naman ay kung paano mapapansin ng mga tao ang tindahan mo mismo. Sabi ko kay Rochelle, dahil hindi naman ganun pa karami yung paninda niya, ay gandahan niya yung pagdi-display. Ikalat niya yung mga paninda niya. Hindi literal na ikalat Malaki kasi yung space ng tindahan niya. Maraming bakante pa sa mga lagayan. Check na ako. Marami bang dumadawan na bata dito? Pagkahapon. Ang customer mo dito ay tricycle driver, mga magtatrabaho dyan. Mga magtatrabaho. Saka yung mga dumadaan. Dumadaan. Dito ako mag-iihaw. Papakuha pa ako ng isang sako uling. Doon ako kumukuha sa may kalsada. Sa mga magta-tricycle ako ng sabi. Magkano ka? 3
Maganda? Bayan. Babayad ng utang. Para mas maayos ang takbo ng pagtitindahan mo, mas maganda kung hindi galing sa utang yung puhunan mo para wala kang isipin. Or kung utang man yan, sana hindi doon sa may mga interest kasi talo ka na agad kung umuupa ka na nga tapos galing pa sa utang yung puhunan mo. Isa pa, kung kaya nating huwag magpautang, huwag tayo magpautang para hindi magsakripisyo yung puhunan natin. Or kung kaya ay piliin na lang yung mga pautangin nyo dahil yan ang isa talaga sa nagpapalubog ng tindahan. Meron pa siyang i-display dito. Dito mabenta sa akin. Saka ito. Yan, may mga Max Blue. Ito yung kanyang paninda silk kawat. Katay! Shoutout sa vlog, Katay! Shoutout sa mga nanay. Sarap ng ano. Pumunta nga pala kami dito kasi kumuha kami ng frozen. Ayan. Tulungan ko na lang siya mag-display sa pag-aabala dito. Pag tayo may tindahan, kailangan hands-on din tayo sa pagmamanage ng ating negosyo. Mahirap ngayon makahanap ng mapapagkatiwalaan at concern doon sa negosyo natin. Kaya kailangan tayo talaga yung mag-manage ng ating sari-sari store. Kailangan tayo ang magpa-pricing, tayo mamimili, tayo maghahanap kung anong dapat nating idagdag sa pagtitindahan para mas mapalago pa natin to. Katulad niya, dahil nandito siya sa highway, ang naisip niya ay magdagdag siya ng ihaw-ihaw dyan. So, nung nakaraan, nung bagong bukas lang siya, ang nilagay niya dyan yung mga lutong ulam. Kaso, doon sa serving, medyo napapadami yung paglagay niya ng ano sa lagayan ng ulam. So, medyo hindi niya nakukuha yung puhunan. Hindi siya nagbalanse, hindi siya kumita, so tinigil niya. Dito sa pag-iihaw-ihaw, siguro makukuha niya na yung pagpipresyo, yung tamang pagpipresyo, kaya yun ang naisip niyang ilagay dito sa harapan ng tindahan. Mas malakas kasi yung mga ganong ihaw-ihaw na malapit dito sa mga highway. So, magkakaiba tayo ng location, magkakaiba yung mga target nating customer. So, yung target niya mga customer ay mga lalaki. So, malakas sa kanya yung mga alak. So, yan, yung mga sigarilyo. Sa akin naman, dahil ako'y nandito sa looban, so mga bahay ang katabi ko, yung mga panluto naman ang malakas sa akin. Yung mga seasoning, ayan. Sa kanya, kape, dahil yung mga nagkakape, mga nagta-tricycle driver, may mga patimpla siya. So, ang patimpla niya ng kape yata ay 10 pesos kada cup. Alam nyo, dito sa pagtitindahan, ang pinaka gusto ko ay mamili. Ang sunod ay magbenta. Ang pangatlong gusto ko ay mag-display. So, yung pagdi-display ang pinakahuli kong gusto. Pero dito sa kanya, dahil ang laki ng space niya, ay gusto ko mag-display. Gusto kong punuin yung tindahan niya. Ang daming pwedeng paglagyan. Yung mga sa taas yung dingding, ang daming masarap isabit diyan. So yan yung gusto ko, yung maluwag na tindahan. Dito kasi sa akin, pag alam kong wala na akong mapapag-displayan, hindi ko na i-display na sa box na lang. So yan lang guys, plano ko nang umuwi niya kasi yung frozen foods na pinabili ko sa kanya baka matunaw. So yan lang. Tinurek ko lang kayo sa kanyang sari-sari store. Doon sa mga nagsisimulang mag-sari-sari store, good luck sa inyo. Gandahan nyo yung display nyo, katulad yan. Pwede nyo ikalat yan para magmukhang madami yung panin. So, hanggang dyan na lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Bye-bye! Happy selling! God bless! Bye-bye! Ingat!